disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. They answered him, We be Abraham's seed, and were never in bondage to anyone. How sayest thou, ye shall be made free? Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth forever. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Tayo po muna yung manalangin. Ang manaming Diyos na mapagyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat Panginoon sa oras po nito at patuloy yung binibigay at patuloy po kami nakakasamba po sa inyo Panginoon. Higit sa lahat, mailapit po ang aming mga panalangin sa inyo. Binigyan po ninyo ng kasagutan sa gabi po nito Panginoon. Dalangin po namin, pagpalahan niyo rin po yung salita ngayon, gamitin niyo lang po ako upang magatid ang pagpapala mula po sa inyong salita. Lahat po yung dalangin namin Panginoon. Sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So, alam naman natin yung araw na ito, Independence Day. Pag-isip mo pa lang talaga pinag-uusapan yung kalayaan na nakamit ng Pilipinas. Pero, higit sa lahat ng mga bagay na yan, alam natin na mas higit yung kalayaan na natanggap natin mula sa ating Panginoon. Diba? Yung independence na nakuha ng Pilipinas, hindi naman lahat tayo nakikinabang doon eh. Kadalasan nga sinasabi ng mga tao, malaya na tayo, pero parang hindi tayo malaya sa sarili nating bansa. Nagbihag pa rin tayo mga mayayaman. Diba? Sila pa rin yung mga nasusunod, sila pa rin yung magpapasasa sa gobyerno natin, pero yung kalayaan yung binigay ng Panginoon, pantay-pantay sa lahat ng sa kanya inanampalataya. Diba? Kaya napakapalad natin. Walang favoritism sa aming Panginoon. Yung freedom na natanggap natin, mga Kristiyano, araw-araw ipagpapasalamat ko sa Panginoon. Samantala yung freedom natin, every year sa kalang nila inaalala. Diba? Every year sa kalang nila binibigyan ng pagpapahalaga. Pero sa Kristiyano, bawat araw pinagpapasalamat mo yung kalayaan binigay sa iyo ng Panginoon. Dahil yung kalayaan na ito, sabi nga, yung independence na ngayon tayo, pinagpapasalamat mo ba sa Panginoon niyo? Dapat pinagpapasalamat natin parati ito. Di ba? Ang Pilipinas, ang nakita ko kayo sa news, yung presidente nagbigay ng statement, sabi na yung freedom na natanggap natin, dapat inaalagaan natin. At patuloy daw natin ipaglalaban. Kasi, well, mahalaga ito sa bawat isa sa atin. Bakit? Marami daw ang nagbuwis ng buhay para sa kalayaan natin. Di ba? Yung iba, yung tinutuloy natin mga bayani. Di ba? Sabi yan, even tayo bilang mga mamamayan ng Pilipinas, kailangan yung patriotism mo, yung pagmamahal mo sa bayan mo, napakahalaga. Di ba? Sinasabi pa sila, even sa national anthem, dapat ipakita mo yung pagiging mabuting mamamayan mo. Di ba? Pwede kang nilang kasuhan, pwede kang makulong pag sinasalbahan nyo eh. Even yung flag ng Pilipinas, di ba? Pero bilang Kristiyano, naisip ko ba na yung kalayaan yung binigay sa'yo kahit hindi mo nasusuklian, yung Panginoon tapat sa atin. Di ba? Maraming Kristiyano, sinasalbahan yung pagiging Kristiyano nila. Pero hindi mo nakikita yung pagpapala ng Panginoon, nandun pa rin. Hindi nawawala mula nung natanggap mo mula sa ating Panginoon. Pero pinapahalagahan mo ba yung freedom na natanggap mo? Alalahanin mo yung freedom na natanggap natin, unang bagay na pag pinag-uusapan yung freedom, unang bagay na marirealize ko dyan, napakasimple lang yung mensahe ngayon, yung ating kaligtasan. Higit sa lahat, yung salvation na ito, sure, hindi mo pagdududahan. Sure na sure yung kaligtasan ibinigay ng Panginoon. Di ba? At higit sa lahat, yung kaligtasan na ito na pinangako ng Panginoon mula sa John 3:16. Di ba? Kasi sabi doon, ang sino man sa kanya'y sumampalataya, hindi mapapahamak kung ibibigyan ng buhay na walang hanggang. Kaya alam natin, lahat tayong naligtasan, lahat tayong nanampalataya sa Panginoon, hindi na mapapahamak. Kasi pinalaya na tayo ng ating Panginoon sa penalty ng kasalanan and sa power ng kasalanan.
Kaya yung kasalanan wala nang power sa atin eh. Dahil doon tayo pinalaya ng ating Panginoon. Pero maraming Kristiyano, nami-misinterpret yung bagay na yun. Yung iba sabi, malaya na magkasala kasi pinalaya na, napatawad na tayo. Magkit sa lahat, meron naman, sa Sunday School nila sa ni Brother Boyer, confession, magko-confession naman pala eh. Diba? Pero hindi nila naunawaan na bilang Kristiyano, pinalaya ka na sa kasalanan, dapat hindi na natin na-enjoy yung kasalanan. Diba? Dapat ang na-enjoy na natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kung paano tayo ngayon magbalik sa Panginoon sa kalayaan na tanggap mo. Diba? Kaya sabi yan, sabi nito, a sure salvation. Yung una-una maaalala mo kapag pinag-uusapan yung ating kalayaan. Sa John chapter 10, nabati lang po tayo ng konti. Sa John chapter 10, even doon sa John chapter 8 na binasa natin, di ba? Akala nila, yung kalayaan binibigay ng Panginoon, hindi kami alipin ni naman kasi kami mula sa lahi ni Abraham. Di ba yung sinasabi, nakalimutan nila, pero sabi ng Panginoon, balikan po muna natin yan. John chapter 8, verse 34, sabi ng Panginoon, Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. Hindi nila naunawaan na kapag yan. Ika'y alipin pa rin ng kasalanan. O sabi niya, ika'y committed sin, alipin ka pa rin ng kasalanan. Hindi ka pa rin napapalaya ng Panginoon. Pero salamat, sabi ang Panginoon Jesus, tayo, mga Kristiyano, alam na natin, namatay na ang Panginoon Jesus para sa ating mga kasalanan. Binayaran na yung ating mga kasalanan. Kaya alam mo, noong namatay ang ating Panginoon Jesus para sa atin. Para tubusin tayo o bayaran yung ating mga kasalanan. At noong mabuhay na uli ang ating Panginoon, yung parating pinipit si Pastor, na-justify tayo. Ano yung ibig sabihin ng justify? As if never sin sa harapan ng Panginoon. Kasi napakapalad natin. Napalaya tayo sa napakabigat nagawa ng kasalanan. Pagkabihag sa kasalanan. Alam na natin, Romans 6:23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ngayon, napalaya tayo. Hindi na tayo ngayon magbabayad ng kasalanan. Binayaran ng Panginoon para sa atin. Kasi kaya yung salvation natin, talagang biyaya ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat. Pero isipin mo, nung matanggap mo, hindi mo na kailangan pagdadahan pa. Just John chapter 10, verse 25. Yan. John chapter 10, verse 25. So, and Jesus answered them, I told you and you believe not. Kasi sa verse 24 muna natin sabi, then came the Jews round about him and said unto him, how long dost thou make us doubt? If thou be the Christ, tell us plainly. Pero sabi ng Panginoon, Jesus answered them, I told you, and ye believe not the works that I do in my Father's name. They bear witness of me. But ye believe not, because ye are not my sheep, as I said unto you. My sheep hear my voice, and I know them. And they follow me. Sa verse 28, yung pag-preach ng Pastor to, di ba? Sabi sa 28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. You see, yung kaligtasan, yung kalayaan binigay sa atin, kailanman wala na makakabawi mo. Hindi kaya bawiin nyo naman yung kaligtasan na pinagkalog ng Panginoon sa atin. Eternal. Sabi nga sa inyo, dito, sa lupa, yung kalayaan natin, pwede isang araw, mawala. Pero sa Panginoon, yung kalayaan na tanggap natin, eternal na. Hanggang sa tuloy na tayo ng buhay, sure na, magkikita kayo ng Panginoon mo. Yun yung kalayaan, yung ibinigay ng Panginoon sa atin. A sure salvation. Hindi mo kailangan pagdadaan. Pero yung mga tao nito, sa John chapter 10, na binasa natin,
Kasi nagdududa pa sila sa Panginoon. Hanggang kailan mo kayong pagdududahin? Bakit? Hindi kasi sila tiyak doon sa taong ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sila mga believer. Kaya nga nagdududa sila. Maraming tao dito ngayon, even doon sa mga soul winners, na nakakausap natin, di ba? Tinatanong mo, sure na ba 100% na pag pinawin ka ng buhay sa langit ka pupunta? Pero Christian sila. Kiniklaim nila, Christian sila. Pero bakit hindi sila sure? Pero tayo, yan, tayo, mga nakaunawa, yan, nanampalataya sa Panginoon Jesus, tinanggap natin ang Panginoon Jesus bilang ating tagapagligtas, kailanman hindi mo pagdududahan yung kaligtasan bibigay sa iyo ng Panginoon. Never mo pagdududahan kasi sure, galing mismo sa salita ng Panginoon. Kaya dito, makikita natin kung bakit hindi sila sure sa kalayaan binigyan pa o sa kaligtasan binigyan ng Panginoon kasi hindi naman talaga sila totoong nanampalataya. Pero tayo mga totoong nanampalataya, hindi mo pagdududahan yung kaligtasan mo kasi alam mo, pinalaya ka ng Panginoon. Sa Romans chapter 6, may nabasa ko kanina sa Romans chapter 6, verse 18, yan, verse 18. Romans 6:18, sabi ito, being then made free from sin, ye became servants of righteousness. And verse 22, but now being made free from sin, and become servants to God, ye made your fruit unto holiness, and the end everlasting life. So napalaya na tayo sa kasalanan. Okay? Never, sabi nga, na isang Kristiyano na napalaya na sa kasalanan, hindi na dapat nabubuhay sa kasalanan. Alalahanin mo, mula nung maligtas ka, sabi ng Panginoon, binago tayo ng Panginoon. Sa harapan ng Diyos, tayo mga bagong nilalang na. Okay? Pero maraming Kristiyano, hindi handa kasi iwanan yung mga na-enjoy nila na kasalanan sa Panginoon. Kaya yung kalayaan, hindi rin nila na-enjoy. See? Pero yung mga totoong naligtas, masaya sila sa ginagawa nila. Bakit? Kasi alam nila, even sa pamumuhay nila sa araw-araw, yung kasalanan, wala nang magagawa sa buhay nila. Even sa Apostol Pablo, di ba? Yung sting ng kamatayan, nasaan na ngayon? Wala na. Bakit? Kasi alam niya, napatawad na tayo, napalaya na tayo sa kasalanan, at ligtas na tayo. Kaya sabi niya, wala nang power yung kasalanan sa buhay natin. Kaya yun yung kagandahan ng napalaya ng Panginoon. At isa tayo, sino ang daming tao sa Santa Cruz, ilan lang yung nakaka-enjoy nung kalayaan na binigay ng Panginoon. Nakaligtasan. Kaya nga hindi tayo tumitigil. Gusto natin na-enjoy din yung iba. Yung kalayaan na yun. Isa lahat, sabi yan, ito din yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatians 2:20. Siya ay napako kasama ni Kristo. Diba? At yung buhay na kinabubuhay niya ngayon, sa naman, kinabubuhay niya na para kay Kristo. Bakit? Kasi alam niya, yung kasalanan, wala na magagawa sa atin. Napatawad na tayo. Kay Kristo na pagkakahalin na tayo ng ating Panginoon sa Kristo. And napakalaking bagay na dapat pinagpapasalamat natin parati yung ating Panginoon na tinanggap mo bilang yung tagapagligtas. You see? Binigyan tayo ng kasiguraduhan. John 10:28 and 29, talagang wala nang makakaagaw sa atin sa kanyang kamay. A sure salvation. Higit sa lahat, pangalawa, na sinasabi niya, gusto binasa natin sa Romans chapter 6, naging servant na tayo ng Panginoon. Ngayon, malaya ka na, ligtas ka na, naging servant na tayo ng ating Panginoon. Verse 22, but now being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life. Pero itong talata na ito, naalala ko tuloy, may nakakausap ito, ginamit niya ito sa akin eh.
Nung nagsosolving kami sa Pampanga. You see, yung eternal life daw, yung everlasting life, matatanggap mo lang kung mamumuhay ka ng may kabanalan. Kasi yung sabi dyan but now being made free from sin and become servants to God, you have the fruit unto holiness and the end, everlasting life. Kailangan mamumuhay ka ng may kabanalan para matanggap mo yung buhay na walang hanggan. Kasi magiging interpretasyon nila. Pero gusto ipakita dito ng Apostle Pablo na ngayon, alipin, lingkod na tayo ng Panginoon. Dapat yung buhay natin, ginagamit na natin saan? Sa holiness. Kasi alalahanin mo, meron ka ng buhay na walang hanggan. Yun yung gusto niya ng Apostle Pablo. Pero yung mga tao nami-misinterpret nila. Para daw magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kailangan mamuhay ka ng tama. Masunod mo yung kalooban ng Panginoon. Wala yun sa kaligtasan binigay ng Panginoon sa atin. Malayo. Kaya sabi ko sa kanila, hindi nyo naunawaan yung salita ng Panginoon. Sabi, napalaya ka na yun sa kasalanan. Yung kasalanan na yung magdadala sa iyo sa kapahamakan sa impyerno. Pero sabi niya, napalaya ka na. Ngayon, sa harapan ng Diyos, we are righteous. We are holy. Bakit? At may higit sa lahat, meron ka ng buhay na walang hanggan. Saan yung mga ginagawa mo ngayon sa Panginoon? Gawin mo. Kasi habang ginagawa mo yan, yung mga gawain na para sa Panginoon, nalalahanin mo, servants ka na ng Panginoon. Lingkod ka na ng Panginoon. So yung mga, para malayo ka din sa mga gawa ng kasalanan, magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi yung pagtatapat mo sa Panginoon, malaking bagay yan para mailayo ka sa mga bagay ng kasalanan. Especially, yung ginagawa mong pag-church. Kung hindi ka nag-church, nasaan ka ngayon? Pag Wednesday, Sunday morning, Sunday afternoon, see, lahat ng mga ministry na meron tayo, ginagawa natin sa Panginoon, yung pagpapagal natin, lahat yan, inilalayo tayo para hindi tayo magkasala. Okay? Pag nag-church tayo, especially, yung Sunday school natin, tinuturuan tayo, di ba? Makikita mo kung ano yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Kaya napakahalaga parati sinasabi, Pastor, napakahalaga ng Sunday school lesson natin. Kasi sa ikatututo ng bawat isa sa atin, para maigayo tayo, lalo sa mga gawa ng kasalanan. Ganun din, subukan mo maglingkod sa Panginoon. Pag nagtatapat ka sa Panginoon, nailalayo ang gumawa sa kasalanan. Kesa, tumambay ka sa bahay, nag-unroad ka, nag-internet ka, madalas minsan, nahuhulog pa tayo sa kasalanan eh. Ba't hindi ka sumama sa soul winning? Naalala ko yung prayer request ni Brother Marvin. Ini-encourage nila yung mga estudyante, bakasyon ngayon. Maganda yung kanilang sister Hannah sa lumban. Yung soul winning nila, naging daily na. Kasi kaysa gamitin ka ng sanlibutan, magpagamit ka sa Panginoon. Alalahanin mo, lingkod ka ng Panginoon. Pinalaya ka na sa kasalanan, may independence tayo. Malaya na tayo. Malaya ka na rin ngayon maglingkod sa Panginoon. Alam mo, anak ka na ng Diyos. Hindi ka na anak ng Diablo. So dapat nang itinapag sa buhay natin, ang Panginoon na. Kasi pinalaya na tayo sa kasalanan eh. We are saved. Hindi na tayo pupunta sa lugar ng impyerno. Pero madalas, maraming Kristiyano, nagagamit pa rin ng kaaway. So kanino kung magpapagamit, taladaan mo, parating talaan, we became servants of God. So maglingkod ka na sa Panginoon, baka isang araw, hindi ka na magamit ng Panginoon. Kailan mo gagamitin yung buhay mo kapag nahina ka na? Bakit ini-encourage yung mga kabataan? Kasi mas malaki yung potential na kapag hindi ka nagpagamit sa Panginoon, sino ang gagamit sa iyo? Gagamitin kayo ng kaaway. Kaya ibigay nyo sa Panginoon, hindi lang kabataan pinag-usapan dito, lahat tayo. Bakit kabataan lang ba pwede matukso sa kasalanan? Hindi, lahat tayo pwede. Pero kung lahat tayo nagpapagamit ng tapat sa Panginoon, malaking bagay para mailayo tayo sa paggawa ng kasalanan. Kasi alalahanin mo, lingkod ka na ng Panginoon. Ang sabi ko lang, yung bunga sa ikababanal, ito yung ano yung bunga na yung paglilingkod natin sa Panginoon. At higit sa lahat, 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15.
Sabi sa inyo, yung kalayaan na ibinigay ng Panginoon sa atin, dalawang bagay lang gusto ko makita natin, di ba? Makita mo, naligtas ka na. Sure, yung kaligtasan mo. Pangalawa, gusto ng Panginoon gamitin ka. Dahil lingkod ka ng Panginoon eh. Napalaya ka na sa kasalanan. Naging servant na tayo ng Panginoon. Kaya sabi ng Apostles Pablo, 1 Corinthians 15, simulan po natin sa 55. Sabi ng Apostles Pablo, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Ano nahalin mo? Hindi na magtatagumpay yung kamatayan o kasalanan sa atin. At higit sa lahat, verse 56, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Verse 57, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. And 58, therefore, pinaalala sa mga kapatiran, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable always, abounding in the word of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. See, lahat ng pagpapagal natin, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, hindi mawawala ng kabuluhan. Pero kung sa gobyerno natin, maging patriotic ka man, nasabi mo, mahal na mahal mo ang bayan mo, pero hindi ka ma-recognize ng bansa mo. Pero ang Panginoon na kahit simpleng bagay na ginagawa natin, recorded sa Panginoon. May kapalit, may reward. So saan ka magtatapat? Sa Panginoon mo na nagbigay sa iyo ng kalayaan. At huwag mo pagdudahan ang Panginoon. Pagdating sa kaligtasan, hindi sa lahat sa paglilingkod sa Panginoon kasi hindi pwedeng walang kapalit yan. Panginoon ang magre-reward para hindi naman ako nare-recognize si Pastor Ronnie. Hindi naman ako nare-recognize ng mga kapatiran. Ipagod na pagod na ako. Hindi ka man ma-recognize dito. Madadahanin mo pang nakikita na ang pagpapagal mo. At hindi pwedeng walang kapalit. Pero hindi ibig sabihin sa lahat ng ginagawa natin, nag-aantay tayo ng kapalit. Alalahanin mo kung bakit ka gumagawa. Kasi ginawa na ng Panginoon yung pinakatabis sa atin. Napalaya ka na. Hindi ka na pupunta sa kapamakan sa lugar na yun. Sure na tayo sa langit eh. Kaya yung paglilingkod natin bilang pasasalamat na lang sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Pero isipin mo, sa kabila na yun, ang Panginoon may reward pa rin sa uli. Matatanggap natin yun. Malay nyo, mamaya mag-rapture. Matatanggap na natin yung reward natin. O kung kaya naman yan. Kaya nga sabi nila natin yung pastor, diba, paalala sa atin, huwag kang matakot sa rapture kasi pinakamasayang bagay ito sa buhay ng mga Kristiyano. Kasi hindi ka natadaan sa kamatayang pisikal. Higit sa lahat, matatanggap mo pa yung reward mo. Kaya parati mong ipagpasalamat, parati mong i-celebrate yung kalayaan binigay ng Panginoon sa iyo. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa biyaya na simpleng mensahe po nito, Panginoon. Naway, naging pagpapala sa inyong mga anak po, Panginoon. At patuloy nawang binabalik din namin sa inyo, Panginoon, yung pasasalamat sa iyong ginawa sa buhay po namin, Panginoon. Salamat po sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo na naghatid din ng kalayaan sa aming lahat. Higit sa lahat, pinalaya kami sa parusa at kapangyarihan ng kasalanan na higit sa lahat, Panginoon, may kasiguraduhan na kami ngayon ng pagtungo sa langit dahil sa aming pananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Salamat po sa biyaya po nito. Ang po ito'y dalangin namin sa dakilang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat po sa kuya Ron. At yung gabi, kapitin po natin si Pastor Wilson. At nagkami ng pamilya. At yung pong ating mga kapalit sa abroad, natutuwa naman ako dahil sa yung kaya mga record natin sa YouTube na pinakinggan kaya talaga. Pero natutuwa naman ako kasi natetos ko talaga pagka minsan matagal na hindi na ayos, nag-text na yung message, Pastor, wala po ba yung mga mensahe? Kaya salamat sa Lord, nagigilig kasi pala tayo. Amen? Okay, nabusin ko ba sa Matthew chapter 14. Okay, lagi natin po sa ng Lord sapagkat tayo po ay kanyang pinagaya.
sa kasalanan. Amen? Sa kasalanan, sa kaparusahan, at sa kapangyarihan ng diablo. Nalaya tayo. Okay, at bilang laya, tayo naman ay malaya nakapaglilingkod sa ating Panginoon. Na hindi mo magagawa kung hindi ka napalaya ng ating Panginoong Kristo. Now, Matthew 14, sunod niyo po ako, 23 hanggang 31, magkalaga na pa rin ang pagbasa. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray, and when the evening was come, he was there alone. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. Bagamat mga disipulo, nakakita lang gano'n sa baba ng tubig. Ano nangyari? Ano nangyari sa mga disipulo? Sa 26. Ano nangyari? Nagsigawan, sabi, multo. And they cried out, for what? Ito mo, bagamat mga disipulo, may takot din. Nakalaman ba ka? Tanda bagamat mga disipulo, pakalakas, may takot din. Amen? May takot din. Nung nakita ng Panginoon, na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Hindi yung nakilala. Kaya sabi nila, multo. At sila'y nagsisigaw dahil sa takot. But 27, pakalakas, but straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer. Okay, huwag kayong matakot. Okay, it is I, be not afraid. Okay, ito na, be not afraid. Alright, be not afraid. Now, 28. And Peter answered him and said, Lord, kung ikaw nga yan, bid me to come unto thee, but to walk them. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid. He was afraid. Kanina sabi ng Lord, okay, be of good cheer. It is I, be not afraid. Okay? Now, may naman, si Peter, nakalagad na sa baba ng tubig, pero nung makita yung malakas na alon, natakot na naman. Natakot na naman, okay? Natakot na naman, he was afraid, okay? Sa pag sinatakot muli, ano sumunod? Pakalabas, sa likod. And beginning to sing, he cried, saying, Lord, save me. And immediately, Jesus stretched forth his hand and called him and said to him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Okay? Now, ibig kong makikita niyo po yung sabi ng Lord, okay, be of good cheer, this I, be not afraid. Be not afraid. Now, of course, okay, bibilis mo Now, alam natin, na para bang mahirap mangyari na takot na takot ka, at may magsasabi na doon sa'yo, huwag kang matakot, kagad ay wala takot. Hindi naman ganun di ba? Hindi naman ganun. Alright? Sapagkat paglas, we react emotionally dahil sa isang pangyayari o dahil sa isang tao na dahil dito madalas na tayo nadadait ng ating emosyon. Dahil sa nangyayari o kaya naman ay bunga ng nagawa ng isang tao. Okay? Pero base sa sinabi ng ating Panginoon Kristo sa mga disipulo, okay? Kung sabi na kanina, it is I, be of good cheer, it is I, be not afraid. Nagpapakita na sabi ko kanina, madalas, may pangyayari,
May tao na madalas ay naging ang ating pagkatakot at madalas ay sila yung dahilan kung bakit madalas meron tayong damdamin na nakakapagkontrol sa atin. Gaya ng naging damdamin ng mga apostol, takot sila, di ba? Nakontrol sila ng takot. Sa takot nila, nagsisigaw sila. Samantalang ang dami nila sa bangka. Tama? Ang dami sa bangka. At kanina lamang kasama nila ang Panginoon. Diba? Nagpaiwan na ang Panginoon sa kabilang bayo, pinakasakay sila sa bangka, pinauna na sila, at ang Lord minabuting maglakad sa loob ng tubig. You see that? Kasama sa mga Panginoon. Amen? Pero dahil doon sa nakita nila, di ba? Nagkaroon sila ng emotion. Anong klaseng emotion? Takot, na nakontrol sila ng takot. Di ba namin? Pero ibig ko makita nyo, sa salita ng Panginoon, nagkapakita sa salita ng Panginoon, okay, that we must have control over our emotion. We must have control over our emotion or feeling. Okay? At ipipakita natin sa salita ng Panginoon, be not, gusto ko makita kung gusto niyo ako, be not afraid. Okay? Be not afraid. Okay? So tonight, ibig kong ibigay ito ilang biblical way to gain control dito sa three very powerful emotions. Three very powerful emotions na madalas sila ang may control ng buhay natin. Nakikinig ka sa akin? Okay. Nakikinig po ba kayo? Alright. Pero mahalagang matutuhan natin how to control itong tatlong ito. How to control itong tatlong ito na very powerful. Para sa ganung paraan, sa halip na sila ang may control sa atin, tayo ang may control sa kanila. At nabayan mo ang Panginoon sa mensaheng ito na kinadali. In Jesus' name, Amen. Kaya ang ating tatay, control your emotions. Control your emotions. Now, itong tatlong ito, sabi ko kanina ay very powerful. Na siyang madalas nananaig sa ating mga mananampalataya. Pero, pwede bang makontrol? Kaya bang makontrol? Itong tatlong ito, now, sa ayon sa ating Panginoon, kaya. Kaya ang sabi ng Lord is what? It is I, be not afraid. Alright? So number one, na mahalagang matutuhan natin, paano natin makontrol is itong number one, na very powerful is what? Number one, your fear. Your fear. Okay? Now, ang fear ay emotion. Tama? Ito'y nadarama natin. Di ba? Nangyari, nadama ng mga apostol. Alright? And even Peter, naranasan makalakad sa ibabaw ng tubig. Ano niya siya? Nakalakad sa kanyang matinda. May tao bang nakalakad sa tubig? Yes, si Peter. Ang Panginoon at si Peter. Okay? Pero nakita niyo, hindi niya nagawang hawakan yung emotion niya. Di ba? Sa kasundaling panahon, nakalakad, maya-maya, lumubog. Nakita mo, very powerful, di ba? Okay? So yes, number of you, listen. Okay, we must learn how to control our fear. Okay? Let me remind you, the Bible says, 2 Timothy 1:7, for God hath not given us the spirit of fear. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. Okay?
Hindi ito galing sa Diyos. Alright? Hindi ito galing sa Diyos. And according to Romans 17, the way to control your flesh what? Through faith. Diba? The way to control our flesh what? Through what? Through faith. Diba? Okay, bakit sinabi namin yun? Sabi ng Lord, doon sa verse 31. Bakit si Peter lumbog? Bakit si Peter natakot? Bakit siya natakot? Bakit siya lumbog? Hindi na? Sabi ng Lord, oh, thou of little faith. Okay, bakit ka nag-alinlangan? Alright? That's because we must control our fear. Sabi ng Bible, the fear of man bringeth a snare. Ang pagkatakot sa tao, naghahatid ng what? Pagkasilo. Pagtakot ka sa tao, kontrolado ka ng tao. Kaya hindi ko napagsasabi hindi makadalo sa church. Bakit? Takot sa tao. Takot, mapagalitan. Hindi na mapapatayin. Amen? No. We must control our fear. May mga tao, dahil sa takot, pupunta ng impyerno. Tama ba ako? Tama ba? Maraming tao pupunta ng impyerno at nasa impyerno dahil sa takot. Revelation 21:8. But the fearful and unbelieving. Paano yun siya? So number one, na emotion na dapat natin makontrol is what? Number one? Our what? Our fear. Our fear. Okay? When Christ tell us something in the Bible, okay, He intend for you to believe that He said, okay, walk in faith. Walk in faith. Alright? Yes, from time to time, talagang yung takot dumarating sa Kristiyaniyan. At again, we must learn to trust God and not be controlled by our what? By our fear. Trust Him. Trust God. Okay? Saan naman matutuhan mo, papaano mo madaig, makontrol yung takot. Amen? Bakit nangyayari na may mga Kristiyano sabihin, anong aming kakanin? Anong aming iinumin? Anong aming isusuot? Bakit yung sabi yun? Takot. Okay? Dali kalimutan, ano man ang panap, God is always in control. Amen? Amen? Napakang-inibas yung quotation na okay. Pag nakasakay ka sa bus, tiwalang-tiwala ka, panatag ka. Nakasakay ka sa aeroplano, panatag ka. May tiwala ka sa kapitan, may tiwala ka sa driver. Di ba? Di ba? Ba't ayaw mo magtiwala na ang Diyos na may control ng universe? Ano yun? Amen? Ipinagkatiwala mo yung buhay mo sa driver, sa kapitan, sa piloto. Ba't tayo yung pagkatiwala ang buhay mo sa higit na makapangyarihan, higit na mamulong sa lahat ng ating Diyos? Amen? You must control. We must learn to walk in faith. We must learn to walk in faith, not in what? Not in fear. Not in fear. How do we overcome fear? Ano yung muna? Have faith in God. We must by trusting in the Word of God. Okay? To overcome fear, sa panaban by trusting in the Word of God. John 8:32, ye shall know the truth, and the truth shall make you what? Yes, papalayan ka sa Espiritu na maging ng takot. Pangalawa, by calling on the Lord for help. Amen? Pag natatakot, pray. Amen? Humingi ng tulong sa ating Panginoon. Okay? Pangatlo, by realizing the presence of God. Don't forget that. Amen? By realizing what? The presence of the Lord. Amen? Hindi mo siya nakikita, pero lagi siya kasama natin. Nangako, hindi kita iiwan o pababayaan na. Okay? Very powerful ang fear, but higit na powerful ang ating Panginoon. Amen? May Diyos tayo, lubhang nagmamalasakit sa atin.
Amen? Minsan nga, wala ka nang malasakit sa sarili mo, pero at least may malasakit ka sa iyo. Amen, siya? Minsan tingin mo sa sarili mo, wala kang halaga, pero mahalaga ka sa Panginoon. Amen, siya? Amen? Amen? Kapatid mo. Okay, huwag kang magkaroon ng self-pity. Alright? Very powerful ang fear. But again, very higit na powerful ang ating Panginoon. Okay? Ano yung number one na dapat natin makontrol? Emotion. Anong emotion yun? Fear. Secondly, your anger. Number one, fear. Number two, anger. Okay? Control your anger. Alright? Ephesians 4:31 to 32. Ephesians 4:31 to 32. 31. Ready? Andiyan na kayo? 31. Pakalabas. Okay, gusto ko makita na hindi ako nag-iisa dito. 31. Ready? Basa! Let all bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking be put away from you with all malice. Kita mo? Okay. Bitterness, wrath, anger, clamor, emotion, di ba? Tama ba? Damdamin yun eh. Oh, yung bitterness is what? Yung hindi ka umiimik, nagkikimkim ka ng galit. Yun ang bitterness, kapalitan. Ano sumunod? Sa so, may bitterness ka, ano sumunod? Wrath. Yung wrath ay sumambulat na galit na kinikimkim. Ito alam eh? Amen? Ngayon, sumambulat na, naawat ka na, pero galit ka pa rin. Kahit isang linggo na nakakalipas, anger na. Okay niyo ba ako? Nakanya po yung step? Nagsimula sa bitterness. Banda ko na, hindi na nakapagpigil. Anong naganap na? Sumagulat na. Sumunod, magkamata, natapos na, pero meron pa rin anger. You see? Oh, and then, ano yung clamor? Clamor. Okay? Ito yung galit na nakakasakit na siya. Nagbabanta pati. Naku yung bawak? Nakakagigil ba tayo? Amen? Kasi parang may isa pang isip, nag-umpisa sa bitterness. So dahil doon, ang ibinutungan nito ay yung lumalabas sa kanyang bibig, yung evil speaking. So tinanong mo sunod-sunod. Let all bitterness, sunod again. Wrath, sunod again. Anger, sunod again. Clamor, sunod. Evil speaking. Pero ang bigyan ng Lord, sapagat Kristiyano ka, be put away with you in all malice. Di ba? And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another. Yes, Christian, anger is another one of those emotions that control us na hindi naman talaga dapat mangyari. Okay? Yes, kapag tayo may galit, we can be out of control. Di ba? Tama? Out of control. Okay? Kaya, may nagagawa tayo, may nasasabi tayo, na talagang muna sa masakit. At minsan, may nagagawa tayo na talagang pag natapos na, nahiyang-hiya ka, hindi mo na maamin. Diba, hindi mo akalain at hindi akalain ng iba na nagawa mo. Pero nagawa mo kasi na-control ka ng what? Anger. Amen? Diba yung lugar ng iba, tapos anak mo talagang tao mo, bobo pala. Yung ba yung galit tinag na sa FB, alam mo, may kaawal na yung ba ang tawag na? Sigaw. Yung galit na nilagay sa FB. Pero makikita ng gano'n, tawal na ang pag-FB. Diba? Hindi yung gawa ng magaling tao. Gusto nila. Ano lang sa mga magagawa natin sa lumban, alam mo, mabait yan. Dapat may kagaling. Anger. Una, fear. Pangalawa, anger. Very powerful yan. Very powerful yan. Alright? Kaya
na kapag hindi mo natutuhan, yan ang magkokontrol ng buhay mo. But as a Christian, we must learn how to control our emotions, especially fear, ano pa ulit? Anger. Okay? Now, sunod niyo ko, Ecclesiastes chapter 7 and verse number 9. Ecclesiastes chapter 7 and verse number 9. Maganda ang gawain natin. Maging sa rumban, maganda yung gawain natin. Maganda. Nakikinig niyo sa akin? Maganda pinagpapala ng Lord. Okay? So dahil dito, mahalagang matutuhan natin ng mga miyembro sa kasubat na makontrol ko ang emosyon na ito. Kasi kapag hindi ka natuto, baka ito ang makakasira ng ating gawain. Alright? Tingnan, Ecclesiastes chapter 7 and verse number 9. Nandiyan na kayo? O, sundan niyo po, ha? 7, 9, ready! Basa! Be ye not hasty in the spirit to envy, for anger rested in the bosom of what? Nakita mo? Anong tawag sa ng Bible? Sa taong madaling magalit. Matalino? Pakalakas? Pakalakas sa likod? Diba? Hasty. Pabigla-bigla. Yun yung pabigla-bigla. Okay. Anger, okay na? Okay. The Bible says, be ye angry and sin not. Magalit ka, pero huwag kang magkasala. Pero mas madalas na magkakasala ka kapag galit ka. Mas madalas. Amin ka siya? Amen? Kasi hindi ka naging puspos ng banal na spirito. Di ba namin ka siya? Alimin ko? Ha? Proverbs 25, 28. Hindi po kumikaan, 25, 28. And 28. Atas tayo na pumunta. Okay. He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without wall. Oh, you see? Isa pa, 1632. Tapos kayo, 1632. Maraming sinasabi ng Bible patungkol dito po sa emotion na ito. Dito sa anger na ito, ha? 1632, ready? He that's slow to anger is what? Better than a mighty. And he that rule his spirit than he that what? Take a city. Okay, God wants you to learn how to control your emotion. Rule. The word rule is what? Control. Ano is ng rule? Ano is ng rule? Control. Control. Rule your spirit. Control your spirit. Okay? Ano ba siya? Now, think kayo sa akin. Alam niyo, yung verse 32 na ito, ano po, nakakita ko ng illustration maganda na, okay, yung asong matapang na may doon siyang kadena na may naghahawak sa kanya. Okay? So, yung aso, gustong sunggaban yung rider. Pero yung police, hawak niya, kinokontrol niya. Di ba alam yung aso ay dumadarawan sa what? Anger. Di ba alam pero magaling yung mga control niya. Ganun din sa atin. Lahat tayo may emosyon. Normal yun ang pagkakalikan niyo sa atin Dapat yung ispatin may damdamin tayo pare-pareho. Pero ang bilang is what? Rule. Control mo yung emotion mo. Okay? Huwag mong hayaan na yung emotion mo ang mag-control sa'yo. Ikaw dapat ang mag-grow sa iyong what? Emotion. Ano yung number 1? Fear. Number 2? Anger. Okay? You see? Oh. Alright. Kasi marami talaga, yung madalos-dalos. Dalos-dalos. Most of the time, kapag bigla-bigla ka nagagalit, nakakawala yung galit mo, most of the time, hiyang-hiya ka. No? Nakakadama ka ng pagsisisi, pero
huli na. Nagawa mo, nasabi mo yung hindi mo dapat gawin o sabihin. Okay? Again, when you are hasty in anger, you will do things and say things you will wish you never did or said. Alright? Kaya nga, let the Holy Spirit control you. Sabi ng Bible, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Okay? Control your anger. Huh? Okay? Minsan nabanggit ko sa inyo, no? Yung nabanggit ko ito sa inyo minsan, you don't have to have an antagonistic spirit kahit kaninong tao. You do not have to have an antagonistic spirit kahit kaninong tao. Okay? You have only one life to live. You have only one life to live. Don't waste it with a bitter spirit. Kakalakas nga? You have one life to live. Don't waste it with what? Hindi ka magiging masaya kapag lagi kang ganun. Hindi ka lagi magiging masaya kapag lagi kang masama ang loob. Hindi lagi. Okay? Number 2, a bitter or angry spirit is a choice. Naging beso po kami sa ito. Number that? Amen? Okay, amen? Totoo yan. Totoo yan. Okay? Angry spirit is what? It is a choice. Hindi mo ito pwede isisi sa iba. Hindi pwede. Okay? Pinili mong magalit. Hindi ko na paparawakan niya kasi nag-distract natin minsan po yun eh. Okay? Huwag sabihin na kasi ako'y lahi namin yan. Huwag sabihin na kasi ako'y waray. Hindi. It is a choice. Amen? It is a choice. Okay? Number in the last, loneliness. Loneliness. Very powerful yan. At yan, ano number 1? Very powerful emotion na dapat natin matutuhang kontrolin. Number 1, the spirit of fear. So number 2, and number 3, loneliness. Loneliness, okay? Kalungkutan. Okay. Ang madalas gamitin, anong madalas gamitin salita dyan? Depression. Depression. Loneliness. Yes, loneliness is a powerful emotion. It is a powerful emotion that can control you. Okay? Pag hindi ka it can control you. Okay? At pag na-control ka ng loneliness o kalungkutan, it will lead you to poor choices madalas. Kalau tingin, wala kang nakakausap, wala kang nakakasama, nagsusolo ka lang. Okay, nakikinig kayo? Hihidayan ka niya. Okay? Sa pagkawasak, pagkasira, maaaring sa pagkalulungkot ka, maaaring iyayain ka ng loneliness mo na maglasing, manigarilyo, gumawa ng masama, at sa bandang huli, kukuha ka ng sampayan, itatali mo at magsasampay ka ng ganyan. Amen? 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 Ay, kung matalungkot ka, kanina ka na lang. Kaso pagkakasot ka, nakasampay yung ganyan, kung hindi ka matalungkot. Ano nangyayari? Iba namin. Nagpapatid mo sila. Okay, pero hindi ito dapat sa isang Kristiyano. You see? Maliwanag. Loneliness is a powerful what? Emotion. Diba? Nagiging dahilan kung bakit iba nagpapatumakal sila. Kita mo? You see? Yung kanilang kalungkutan ay ginamit ng diablo, ginamit ng demonyo upang udyukan siya na magpakamatay. So, to control your emotion, okay, dalawang bagay. How to control? Tatlo.
how to avoid loneliness? Psalm 77:10. Admit and confess it to God. Okay? You see, now, nagagawa ng iba na kiplin ang sariling buhay. Why? Because sabat wala silang Diyos. Wala silang Christ sa kanilang puso. Nung tayo meron. Kaya hindi tayo dapat madaig ng matinding kalungkutan. Sabagat meron tayong Diyos na pwede natin lapitan at aminin sa Kanya, i-confess sa Kanya na Lord, ako'y nalulungkot. Maliwanag mo ba? In Psalms 10:77, verse number 10, sabi nitong isang mga awit, tingin ko, tapos na mo, Psalm 77, and number 10, tayo lahat. And I said, this is my infirmity. Tingnan mo? Oh, okay, this is my infirmity. But I will remember the years of the riding of the Most High. Tingnan mo? Okay, ito ang sakit ko. Nalulungkot siya eh. Okay? Kaya nga, how to control or overcome loneliness? Number one, admit and confess it to God. Alright? Depression is not a sin, pero pag ito po'y nanatili sa ating buhay, it is weakness. Ito po'y kahinaan agad. Hihilahin ka sa paggawa ng masama. Kaya anong kailangan? Pag sobrang lungkot, anong kailangan? Number one, admit and confess it to God. Di ba namin? Again, pang 100 times, okay, tell God how you feel. Ano sabi ko? Tell God how you feel. Kasi ulitin ko sa inyo, okay? Hindi mo man sabihin sa Diyos, alam niya ang nadadama mo. Pero gusto ng Diyos, marunong kang maglapit doon. Lord, alam mo, ako'y lubhang nalulungkot. Ako'y natatakot. Tell it to God. Tell God how you feel. Confession eh. And secondly, seek God in the place of prayer. Seek God in the place of prayer. Alam mo sabihin nun? Yung prayer closet mo. Matthew 6:6. Kaya di ba sinasabi ko madalas, hindi ka makatulog sa mga nalulungkot ka, kung ano naisip mo, naaalala mo yung naganap 1956. Ano yung sabihin? Naaalala ko yung mga namatay mo ng tsahe. Namatay mo ng mga kabatchmate. Ako na natitira. Nakikinig sa akin, nagbibilang ka pa. Ano mo? Minsan kasi talaga, ikaw na ang tumatakot sa sarili mo. Nalimutan mo yung mayroong layo na ito sa buhay mo. Diba namin? Kaya mahalaga mayroong kang prayer closet. Ano yung Matthew 6:6? Matthew 6:6? And when you pray, enter into the closet. Diba? At kung mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. At ang iyong Ama na nasa lihim ang gagantimpalaan ka. Dapat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantimpalaan ka. Okay? Seek God in the place of prayer. Ha? Okay? O dagdag ko. Acts 4:23. Acts 4:23. Okay? Yung ilang mga bunga ng depression, nakakaawaman, sila ang nagtapos ng buhay nila. Pero kung dito naman, most of them walang church. May church ka. Kaya mahalaga na may church ka, may mga ka-close kang mga maraming member dito. Nakikinig kayo? Meron kang private. Yung closet prayer ay private prayer, di ba? Meron din dito na corporate. Yung isa closet, pangalawa yung corporate. Ano yung corporate prayer? Yung kanina natin sama-sama ng mananangin. At bukod doon, tatlo o dalawang kaibigan, tatawagin mo halipin, pag-pray niyo po ako, may problema ako. Anong tawag doon? Corporate prayer.
Yes, seek God in the place of prayer. Have a friend. Have a friend or loved ones, okay, that who can stand with you in prayer. Amen? Hindi ba may mga kabarkada nga, pero unbeliever. Di ba namin? Oh, pero pag may kaibigan kang kapwa mo Kristiyano, may magpe-pray ka, hindi po ba? At makapag-pray kayong dalawa o kayong tatlo o kayong apat. Okay? Acts 4:23, nakita po ninyo? Acts 4:23. Okay, ready? Okay, ready? Basa. Ayun. Oh, and being let go, they went to their own company and reported all that the chief priests and others had done. And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord and said, Lord, pero silang company, yung mga company na Kristiyano na pinuntahan at sinabi yung naging problema nila, kami dinakip, kami sinugatan, kami sinaktan, kami ikinulong, kami pinagbantaan. O meron silang nahingahan ng tulong. Amen? At yung mga taong kanila, hiningahan ay kasama pa nilang nananangin sa Panginoon. Seek God in the place of prayer. Ano yung place of prayer? Closet. Closet. Ano yung pangalawa? Ano yung una? Closet. Matthew 6. Ano yung pangalawa? Corporate. 23 to 24. Amen? Ito yung kaya lagi nilabagay, napakahalaga na Christian ka, may church ka. At may church ka, may mga church ka na, may mga member ka dito na malalapitan mo para manalangin kasama mo sa panahon nalulungkot ka at nagtakot ka. Okay? Okay. And then, encourage yourself in the Lord. Encourage yourself in the Lord. And then, of course, pag natapos ng lahat, testify. Encourage yourself in the Lord. Okay, remember in 1 Samuel 30, verse 6, and David encouraged himself to the Lord his God. Amen? Encourage yourself. Huwag kang mag-self-pity. Paliwanag ba? Huwag mong tignan ang sarili mo na kawa-awa naman ako. Walang nagmamahal sa akin. Walang naghahanap sa akin. Siguro pag nawala ako, walang maghahanap. May maghahanap sa iyo. Alam mo lang wala. Amen? Yung mga bumbay. Yung mga magamutin. Amen? Hahanapin ka. Siyempre yung church, amen? Naglag ka dito eh. Encourage yourself in the Lord. Maganda yung Psalm 77, 10 to 14. Maganda po yun. Basa namin po yun. At mamayang gabi o bukas basahin niyo sa bahay. Amen po ba? Okay. Psalm 77, 10. At aking sinabi, ito ang sakit ko. Ngunit alalahanin ko ang mga taon ng kanan ng kataas-taasan. Under 11, tayo babanggitin ko ang mga gawa ng Panginoon sapagkat alalahanin ko ang mga kabagabagang mo ng una. Bubulay-bulayin ko ang lahat ng iyong gawa at magbumuni-muni ako tungkol sa iyong mga gawa. Ito ma, he encouraged himself to the Lord's God. Binubulay-bulay niya ang mga salita ng Diyos at ang mga nagawa ng Diyos noong una pa sa kanyang buhay. You see? Oh. Okay? And then lastly, testify. Testify. Sabi, magpatotoo ka. Okay? Okay? Magsalita ka sa congregation. Maliwanag ba? Mahalaga yung testimony mo sa congregation. Na sa panahon ng kabagabagan, tinulungan ka ng Lord, sa panahon ng ikaw ay nanguhuli na, nalulungkot, natatakot, pinalakas ang Diyos ang loob mo, para makapagpalakas ka ng loob mo.
tumayo na namin. Lord, salamat po sa gabi nito. Ako po, mahal ko niyo, dumadala.